To me, hindi magandang pakinggan itong mga pahayag niyang ito. Right after na lumabas yung balita na ang Supreme Court finds guilty itong si Gadon ng gross misconduct, nag-press conference kaagad si Mr. Larry Gadon at ito, may mga sinabi niya na hindi magandang pakinggan, to me laban sa mga maestrado sa Korte Suprema. Okay, pakinggan natin ang kanyang pahayag. Good morning sa inyong lahat at maraming salamat sa inyong pagdalo dito sa ating press conference na aking pinatawag. Yan ay dahil sa inilabas na desisyon ng Korte Suprema kahapon. Halatang-halata na ito ay nakihalo sa politika ang Supreme Court. Sapagkat in less than 24 hours that I have issued a statement that Sara will not win in 2028. In-explain ko kung bakit. Kasi araw-araw na tinatawag ng mga DDS at supporters at mga DDS vloggers si Presidente Bongbong Marcos na bangag at adik, di siyempre mawawala yung lahat ng boto ng mga Marcos loyalists at mga Ilocano. Yan ay napakarami niyan. Magmula Ilocos Norte, Ilocos Sur, Pangasinan, La Union, Cagayan, Isabela, and a lot of Ilocanos are also in Mindanao because they have settled there when President Marcos awarded. Okay, stop ko na doon Medyo mahaba yung press conference niya na politika daw ang Supreme Court. Ang pagkakaintindi ko, ang pahiwatig niya, yung desisyon ng NBank, unanimous decision, lahat, I think 15, tama ba ko? 15 justices, nagkakaisa sila, unanimous, finding Mr. Larry Gadon guilty of gross misconduct dahil sa pagsisinungaling. Ito daw, bunga ng politika. Dahil connected, yung pronouncement ni Mr. Larry Gadon, wala pa daw 24 hours, nag-pronounce si Mr. Larry Gadon na hindi mananalo si BP Sara by 2028. After that, yun na, nilabas na yung desisyon. Ang pagkaintindi ko, pinapahiwatig ni Mr. Larry Gadon na ang kampo ng mga Duterte ang nag-influence sa mga maestrado na maglabas ng ganong desisyon na finding him guilty kasi nga nagsalita siya ng hindi maganda tungkol sa candidacy o political career ni BP Sara. Grabe naman, I don't know kung anong dating sa inyo nito o I don't know kung anong dating ito sa mga maestrado ng Korte Suprema. Yung maakusahan na politicize ang mga Supreme Court justices. Grabe naman. Yung 15 sila, in bank, nagkakaisa sila na guilty for gross misconduct dahil nagsinungaling sa kanyang impeachment raps na i-file against kay dating Supreme Court Justice Maria Lourdes Sereno. Tome, pang-insulto yun sa pang-insulto yun sa integrity, credibility, yung talino ng mga Supreme Court Justices. Ito, hindi maingat sa pananalita si Mr. Larry Gadon. Kaya, ayun, 2 beses na siyang na-disbar. Ang unang disbarment niya, yung desisyon ng Korte Suprema is yung pinagalitan niya ang mga media personnel in public. Nireklamo siya sa
Integrated Bar of the Philippines. So pag-investigasyon, napatunayan nga sobra nga yung ginawa niya, yung bunganga niya. Ayun, desisyon ng Korte Suprema, disbar. That was last year. So hindi na siya abogado. So itong gross misconduct na ito, another punishment is disbarment. Kaya lang hindi na pwede madisbar kasi disbar na siya. Wala na. The end of his career as a lawyer, itong si Mr. Larry Gadon, kasi hindi na siya pwedeng parang appeal. Forever na yun. As a result of this conviction na gross misconduct, wala na. Hanggang Mr. Larry Gadon na lang siya. Sabi niya, it doesn't matter daw dahil ang mga mayayaman, hindi man daw puros abogado ang mga mayayaman. Ibig niya sabihin na yayaman pa rin siya kahit hindi siya abogado. Okay, ganon ang kanyang pananalita. At ito nga, maswerte siya. I don't know anong tawag sa kanya dahil out of nowhere, bigla siyang inappoint na presidential advisor on poverty alleviation. Sabi, anong qualification o anong experience ni Mr. Larry Gadon on poverty alleviation? Kaya ito, grabing batikos sa presidente at kay Gadon nung inappoint siya, I think that was last year. Dahil wala siya talagang background, basta lang. So, ang reklamo ng karamihan is political patronage o pagbayad sa utang sa politika ang pag-appoint sa kanya. Kaya ngayon, okay siya kahit hindi siya abogado dahil malaki ang kanyang sweldo. Plus allowances pa niya, bonuses at iba pa, per dimes at iba pa. According to Commission on Audit, yung mga ganyan na presidential advisor, they can earn more than 4 million pesos a year. Lahat na, sweldo, allowances, perks, at iba pa. Di, mayaman. Dahil nasa gobyerno siya. Kailang, forever ba siya na nasa gobyerno? Delikado siya. Kaya, siguro, baka isang rason niya para forever siya na nasa Malacanang, yun. Nag-propose siya ng political amendment sa konstitusyon para ma-change ang ating form of government from presidential to parliamentary, hoping na mag-prime minister si Romualdez, after Romualdez, Sandro Marcos, forever, magtatagal sa gobyerno at dyan siya yayaman, parang ganon. Anyway, to me, napakababaw yung kanyang rason na politika. Napakataas ang credibility, integrity ng ating Supreme Court. Mula nung nagkaisip na ako, wala pa akong matandaanan na mga desisyon ng Supreme Court na medyo inalmahan ng taong bayan. Karamihang desisyon ng Supreme Court, believe ako, pinag-aaralan talaga. There is justice in the Philippines. Buhay na buhay dahil mayroon tayong Supreme Court na mga justices matatalino, binabalansi ang lahat, at pinapaboran ang mga inosente at ang batas ay mas pabor sa mga kasi yung proof beyond reasonable doubt. Grabe ang pag-uphold ng Supreme Court nito. Kaya maraming mga drug lords convicted dito sa lower courts. Pagdating sa Supreme Court, acquitted dahil hindi nasunod ang batas. Kaya dito ako talaga bumibilib sa ating Supreme Court. Buhay na buhay ating justisya dahil mayroon tayong Supreme Court na maasahan. And saludo ako sa ating mga justices. Okay? Yung paratang ni Mr. Gadon, bahala na siya. Kung anong ganun ang tingin niya na napolitiko, kaya lang, yun, isang kabubuhan.
napakababaw na pag-isip yung paratangan mo ang mga justices na napolitika nang dahil lang sa prediction niya na hindi mananalo si BP Sara by 2028.